We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Paul Hernandez. Patay ang dalawang mag-angkas sa motorsiklo matapos sumalpok sa puno ng Jimelina sa Ibaan, Batangas. Ang mga biktima nasagasaan pa ng kotse. Tutukan sa report ni Denise Abante. Kung nasan man siya ngayon, gabayan niya kami ang inaay pamilya namin. Marami kaming naiwan yung sa kanya na nagmamahal. Ito na raw ang huling mensahe ni Harold para sa kanyang nakababatang kapatid na si Mark Vincent Maralit matapos masawi sa aksidente sa Barangay Talaibon, Ibaan, Batangas kahapon ng madaling araw. Ang 28 anyos na si Mark, angkas sa motorsiklo na minamaneho ng 26 anyos na si Raven Javier, kapwa residente sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng mga biktima ang kahabaan ng barangay road ng Talaibon sa Ibaan, Batangas nang mangyari ang insidente. Mabilis yung pagpatakbo nila. So yun nga na walang sila na control na naging dahilan sa aksidente. Wala po silang suot na helmet nung nangyari yung insidente. Sa CCTV footage, makikita ang headlight ng paparating na motorsiklo at bigla na lamang sinakop ang kabilang linya at sumalpok sa puno ng Jimelina. Tumilapon ang motorsiklo at naiwan sa gitna ng kalsada ang dalawang biktima. May ilang minuto pa ang nakalipas, makikita ang mabilis na pagdaan ng isang puting kotse. Makikita rin na sinubukang magpreno ng driver pero nasagasaan pa rin ang dalawang biktimang nakahandusay sa kalsada. Dead on the spot ang mga biktimang nagtamo ng matinding pinsala sa kanilang mga ulo. Labis ang paghihinagpis ng pamilya Maralit sa sinapit ng kaanak. Panawagan nila sa may-ari o driver ng puting sasakyan. Sana naman makonsensya ka, kita mo kung anong ginawa mo sa akin kapatid, sa aming kumparing kaibigan si Raven. Yung pamilya, marami kami na nagluluksa dahil sa pagkawala nila. Ang dami mong nasaktan. Sana naman makonsensya ka at sumuko ka. Tingnan mo naman at sana talagang ma-realize mo yung ginawa mo. Patuloy na gumugulong ang investigasyon at backtracking ng pulisya sa posibleng kinaroroonan ng driver ng puting kotse. Muli po nagpapaalala po kami sa mga motorista. Lagi po tayong mag-iingat sa pagmamaneho. Lagi po nating tandaan na importante po ang pagsusuot ng mga protective gear, lalong-lalo na po ang helmet. Samantala, tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamilya ni Javier, ngunit nananawagan din sila sa driver o may-ari ng kotseng nakasagasa sa mga biktima na makipag-ugnayan sa kanila. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kakaunti na ang mga nagbebenta ng puting sibuyas sa Batangas City New Market dahil umano sa matumal na bentahan. Pansamantalang ipinahinto ng Department of Agriculture ang pag-import ng puting sibuyas dahil sa dami ng supply. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Paul, mahina raw talaga ang bentahan ng puting sibuyas dito sa Batangas City New Market. Kaya ang ilang mga tindera dito sa Bagsakan hindi na kumukuha ng produkto sa posibilidad na masasayang lamang ang mga ito.
Hindi na raw muna kumukuha sa kanyang supplier ng puting sibuyas ang tindero ng gulay na si Edwin. Mula raw kasi noong bumaba ang presyo nito, lalong hindi mabenta kahit bagsak presyo dahil sa tumal na mga mamimili sa palengke. Iilan na lang daw kasi ang mga bumibili ng puting sibuyas dahil sa limitadong luto na mapaggagamitan nito. Kukunti ang nagkukonsume siya kanya kasi kukunti lang yung pinaggagamitan niya, like mga beef stick and then shawarma. Ilan mo nagtitinda ng shawarma dito sa Batangas para i-consume siya. So kung mag-i-stock kami or bibili kami ng may stock din lang yung aming puhunan para kasi pagkatagalan ng panahon after a week nasisira na rin siya or lalambot na ang kanyang pagkasibuyas. Nasa 100 piso na lamang ang kada kilo nito sa Batangas City New Market pero iilan lamang ang makikitang nagbebenta nito. Napakarami ng supply pero kukunti ang demand. So, mas mabili pa rin ang ating pulang sibuyas, lalo na yung ating local. Tapos meron pa rin tayong mga taling sibuyas, yan, katulad niya. So, yung mas matindi, yun ang mas binibili. Ang 35 anyos na si Sally danas na raw ang pagkalugi nang hindi na ibenta ang mga puting sibuyas noong nagdaang Pasko at Bagong Taon, kaya kahit mababa man ang presyo nito, hindi na raw siya kumukuha ng produkto. Sa tagal ko nang nagtitinda, nagtatry ako ng puti, hindi talaga siya nabibili, inaabot siya ng lambot, nabubulok, natatapon na lang namin. So magre-red na lang kami. Number 1 talaga mabili yan red. Lalo ngayon, pababa ang sibuyas, hindi na talaga mabibili ang puti. Ang mamimiling si Mang Danilo, sibuyas Tagalog na nagkakahalaga ng 20 pesos kada tali ang napiling bilhin ngayong araw. Limitado lang daw kasi ang kanyang budget. Pagka minsan kinakapos din. Pagka minsan okay lang naman. Kagaya kong may edad na, wala din naman akong ikangal pero maminting hanap buhay. Umaasa din sa mga anak. Sana po naman bumaba pa ng konti para naman medyo umabot yung ikangay budget. Samantala, nauna nang sinabi ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagpapatigil ng onion importation hanggang Mayo o maaaring ma-extend hanggang Hulyo dahil marami na ang supply ng sibuyas sa bansa. Ayon naman sa pamunuan ng pamilihan sa Batangas City, maganda raw ang epekto nito para sa mga tindera at mamimili upang hindi masira ang produkto at maiwasan ang oversupply. Paul, ayon sa Department of Agriculture, inaasahang sa pagdagsa ng supply ng puting sibuyas ngayong buwan, posibleng makaranas ng oversupply nito ngayong taon kaya minabuti nilang ipatigil na muna ang pag-import ng produkto. Balik sa iyo, Paul. Maraming salamat, Denise Abante. Nagsasagawa na raw ng konsultasyon ng DepEd kaugnay sa pagbabalik ng old school calendar. Hati naman ang reaksyon dito ng ilang mga magulang. Alamin sa report na ito. Napag-usapan sa hearing ng Committee on Basic Education and Culture sa House of Representatives kamakailan ang tungkol sa pagbabalik sa dating school calendar sa mga eskwelahan sa bansa. Ayon sa Teachers Dignity Coalition o TDC, may umuugong kasing gagawin na muling Hunyo hanggang Marso ang pasukan. Siguro dapat maklarify na rin, no? Kasi hindi lang 100 po na text messages, no, ang dumating po sa akin, no, na sinasabi na magsasara na raw ang school year ngayong Mayo. Bati daw ito ng Department of Education o DepEd. Nagsagawa na rin anila sila ng simulations para sa mga hakbang na gagawin sa pagbabalik sa April-May school break. May konsultasyon daw sa mga paaralan, guro, mga magulang at stakeholders. Pero ayon sa DepEd Batangas City, wala pa silang natatanggap na direktiba tungkol dito, kaya't hindi pa rin malinaw kung kailan ito ipapatupad kung sakali. Siguro consultation dun sa level pa ng central office. Pagdating dito sa baba, wala pang ginagawa kaming consultation dahil wala namang official communication. Iba-iba ang saloobin ng mga magulang sa pinaplansya umunong pagbabalik sa dating school calendar. Katwiran ng ilan na nawawala sa konsentrasyon sa pag-aaral ang mga estudyante sa kasalukuyang setup dahil sa tindi ng nararanasang init. Kahit ano naman pwede sa akin pero mas prefer ko pa rin yung dati na pasukan June. Kung anong magiging desisyon nila, doon din po ako. Idinaan na nga lang sa magkakaibang diskarte ang ginawa ng ilang guro sa pagtuturo tuwing summer season. Pero giit ng ilan, adjusted na rin naman daw ang mga estudyante sa ngayong schedule. Hindi na raw kailangan pang ibalik sa dating school calendar. Para sa akin, okay na itong August dahil sanay na yung mga bata sa ganitong schedule. Mga bagyuhan nga, maulan, syempre hindi makakapasok. Ang tingin dyan ng ilang guro, magigipit ang magiging preparasyon nila sa pagbabalik eskwela kung back to old school calendar. Magkukulang sa amin yung tinatawag naming vacation namin. Although dapat talagang nakaalat sa amin ay 2 months.
Pero kung gano'n na mangyayari, parang if I'm not mistaken, ang last school day namin, ang end of school year namin ay magiging May. Yung adjustment ay siguro ay magiging win-win. Sabihin, mapapagbigyan ng mga bata, dapat i-consider din yung kalagayan ng mga guro na mabibigyan ba ng sapat na araw mga guro ng bakasyon dahil medyo bakbakan na uli. Magsasagawa pa raw ng pinal na pag-aaral at pagpaplano para sa gradual na pagbabalik sa dating school calendar ang mga paaralan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. At ngayong malamig ang panahon dahil sa umiiral na hanging amihan, kanya-kanyang diskarte ang ilan para maibsa ng ginaw. Kaya naman binabalik-balikan ang sarap ng lomi, goto at mami na swak pampainit sa tiyan. Tikman sa report ni Hazel Alviar. Patuloy pa rin ang pag-iral ng malamig na panahon sa ilang lugar sa Luzon dahil sa hanging amihan. Hanggang sa Calabarzon, ramdam ang malamig na ihip ng hangin. Kanya-kanyang diskarte na rin ang ilan upang maibsa ng malamig na panahon. Siyempre nangunguna na nga riyan ang mainit na kapeng barako. Sarap, painit na katawan. At dini nga sa Batangas, hindi rin nawawala sa listahan ang binabalik-balikang lomi. Si Stephanie na mula pa sa Maynila dumayo sa Batangas City para matikman ang authentic na lomi. Nung unang tikim ko before, napasabi na po talaga pagbalik ko ng Maynila, hindi na ako kakain ng lomi sa Maynila. Dito na po talaga ako. Kailangan Batangas ka talaga kakain ng lomi. Lagi namin binabalik-balikan. Kahit nga mainit, naglolomi kami lalo pa pag malamig. At kung gusto mong humigop ng mainit na sabaw, nariyan ang goto na swak na pampainit sa tiyan. Tiyak daw na ikay mabubusog kapag ito'y iyong natimusan. Ay, swabe. Masarap kasi yung timpla. Masarap ang katawan, busog. Tapos, enjoy pa sa kinain, hindi lugi yung binayad. Akin na inaayos yung pagtitimpla para hindi sila madala. Araw-araw sila balik. Dahil pag yung tao, inyong tinipid, ay hindi na kayo babalikan yan. Mawawala ba naman sa listahan ang mami? Sa isang bowl, ilagay ang Mickey noodles. Isunod ang naluto ng laman loob ng baka. Lagyan ng ginayat na spring onions at ilagay ang sabaw. At ready to serve na ang mainit-init na mami. Kaya kung mainit na sabaw lang naman ang inyong hanap, hindi papahuli ang mga Batanggenyo dyan. Sinsay na dine sa Batangas at lantakan ang pagkaing tiyak inyong babalik-balikan. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, January 24, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at sa bayan ng San Jose sa Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng road clearing ng mga linya at pagpapalit ng mga hardwares at insulators. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dismayado ang mga pumapasadang jeepney driver dahil sa panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Daing nila ngayon ang kakaunting kinikita. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Dahil sa 3 sunod na linggong pagsipa sa presyo ng diesel, bawas na raw ang kita ng tsoper na si Mang Rolando. Kung dati raw ay malaki ang naiuwing kita sa pamamasada, ngayon ay kakaunti na lang dahil napupunta sa langis. Idagdag pa ang iba pang mga gastusin. Pataas pa ang mga pyesa, pati ang diesel. Nakakapag-uwi din kami ng mahigit 1,000. Wala na. Ang jeepney driver na si Rogelio, tiyaga na lang daw sa pagpila sa kanyang ruta ang kanyang puhunan para may maiuwing kita. Sa ngayon mahirap gawa ng mahal ang diesel, saka kukunti ang pasahero. Ngayong linggo, muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pumalo sa 1 peso 30 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina, habang 95 centavos sa kada litro naman ng diesel. Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, pangunahing dahilan ng pagtaas sa presyo ang tensyon sa Red Sea, kung saan naantala ang biyahe ng mga petroleum products. Wala naman daw magagawa ang mga tsoper lalo't alam nilang nag-i-import lang ang bansa ng mga produktong petrolyo. Mas nangangamba raw sila ngayon sa napipintong pag-phase out sa mga tradisyonal na jeepney. Wala naman kami pagkakahanap buhayan ng iba. Yan lang naman ang namin.
Sa amin lang naman sana, wag nang may phase out. Kasi katulad ka ng aming mga unit, hindi nyo naman masasabing luma. Ayun lang ng namin para naman kami kahit paano may mapagkitaan pa. Nauna lang sinabi ng LTO na hanggang January 31 na lang papayagang bumiyahe ang mga traditional jeepney. Sinusubukan pang hinga ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang LTO Region 4A hinggil dito. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog. Pinalawig ng Lipa City LGU ang renewal ng business permit sa lungsod hanggang February 15. Hinihikayat ng LGU ang mga negosyante na mag-renew na ng kanilang permit bago pa man abutan ng deadline upang hindi na magmulta pa. Ang detalye sa ulat ni Denise Abante. Mag-aalauna na ng hapon kanina, dagsa pa rin ang mga negosyanteng nagre-renew ng kanilang business permit sa Business One-Stop Shop sa Lipa City. Bagamat pinalawig ang renewal ng business permit hanggang February 15, minabuti ng ilang negosyante gaya ni Adel na iproseso ang kanyang permit bago pa man ang deadline. Bukod daw kasi sa sarili niyang negosyo, trabaho rin niya ang mag-asikaso ng renewal ng kanyang mga kliyente. Kaya malaking tulong daw para sa kanya ang pagpapalawig ng lokal na pamahalaan sa renewal ng business permit. Para kumbaga utay-utay yung pagpoproseso din namin. Lahat ay mabibigyan ng service. Kaya nga lagi namin sinasabi, compliance on time is necessary to avoid worries. Kasi kung magpe-penalty ka, mas malaki ang mawawala doon sa dapat profit na yun Dapat capital na sana pero ilalagay mo pa sa penalty. Nakasaad sa ilalim ng Republic Act 7160 ang Local Government Code of 1991 Section 445 na may kapangyarihan ang mga alkalde na mag-issue, magtanggal at suspinde ng permit ng mga negosyante. Maaari rin magpasa ng ordinansa ang mga LGU para palawigin ang pag-issue ng renewal ng permit gaya ng ginawa ng Lipa City LGU. Dahil dito, umaasa ang Lipa City Permits and Licensing Office na makukuha nila ang kanilang target na bilang ng mga rehistradong negosyante at sa tulong nito ay maiwasan din ang pagdami ng mga mapapatawan ng multa. Ito'y tulong ng pamahalaan para hindi mas lumaki ang babayaran ng ating mga taxpayers. Kasi kami hindi rin naman namin kaya doon sa almost 13,000 na magre-renew ng permit na maasikaso talaga sila lahat, mabigyan ng panahon na makapag-renew sila kasi sobrang haba talaga ng pila. Kaya yan ang paraan para lahat ay maka-avail noong mayor's permit. Gaya ni Adel, isa rin sa mga trabaho ng negosyanteng si Antonio ang mag-asikaso ng mga permit ng kanyang mga kliyente. Malaking ginhawa raw ang mas pinalawig na business permit renewal. Ang kakulangan daw kasi sa requirements ang nagiging dahilan minsan kung bakit hindi agad makapag-renew ng permit. Siyempre, yung iba kulang pa yung requirements. Baka meron pa din silang mga araw na para makapag-produce ng requirements. Dapat mag-comply na agad sila ng mga requirements para makatapos agad sila ng mga mayor's permit. Hinimok ng Lipa City PLO ang mga negosyante sa lungsod na mag-renew na ng kanilang mga permit hanggang sa February 15 o mas maaga pa dahil magkakaroon ng penalty o multa kapag inabutan ng deadline. Ang unang-una, magkakaroon ka ng 25% interest based doon sa business tax na dapat mong bayaran at saka sa mayor's permit fee. Pangalawa, every month on the 20th of each month, magju-due ang penalty yung 25%, interest yung 2% per month. So, hanggat hindi ka nakakabayad, mai-incur mo yan. Ngayon din, in-implement namin na kung hindi ka nag-renew last year, doble ang regulatory fees na babayaran mo this year. Sa ngayon, nasa mahigit 10,000 business permit renewal na ang na-issue ng LPLO na inaasahang madaragdagan pa sa mga susunod na araw. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa iba pang balita, umabot sa mahigit 12,500 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulkang Taal base sa 24 oras na monitoring ng PHIVOLCS. Ang detalye sa report na ito. Maliwanag ang kalakhang isla ng Bulkang Taal tanghali kanina. May mahihina lang at pasulput-sulpot na puting usok na namamataan sa main crater ng Taal Volcano. Ganyan ang sitwasyon na nakakasanayan ng tanawi ng mga residente at namamasyal sa itaas na bahagi ng Cuenca, Batangas. Patuloy pa rin sa pagpapakawala ng sulfur dioxide ang Taal.
Katunayan, mahigit 12,500 tons ang volume ng asupre na inilabas sa nakalipas na 24 oras. At sa magdamagan ding surveillance, walang anumang volcanic earthquake o pagyanig ang naitala ng ahensya. Batay sa datos, ito nang ika-19 na araw na walang nairehistrong pagyanig. Sa abiso ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas, hindi dapat mabahala ang publiko. Kailangan lang daw maging alisto. Wala po tayong clinical manifestation or alarming condition na puputok ang taal. Katuwang ng PHIVOLCS at PDRRMO ang Office of Civil Defense Calabarzon sa pagbabantay sa bulkan na nasa Alert Level 1. Nakataas pa rin ang Blue Alert status ng OCD Calabarzon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, January 24, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng Agoncillo at Calatagan sa Batangas. Magsisimula ito alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga poste at paglalagay ng mga poste sa midspan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nalunod ang 76 anyos na magsasaka sa ilog sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa pulisya, nadulas at nabagok ang ulo ng biktima sa mabatong bahagi ng ilog. Tutukan sa report na ito. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan ng 76 anyos na lalaking magsasaka sa barangay Ibabang Palsabangon sa Pagbilao, Quezon. Matapos umanong madulas at mabagok ang ulo sa mabatong bahagi ng ilog sa nasabing lugar. Batay sa report ng Pagbilao Municipal Police, galing sa pagsasaka ang biktimang si Helasio. Naghugas daw ito ng paa sa ilog bago pa man siya nakitang palutang-lutang ng anak sa ilog. Ay ito daw po ay rutinary na ginagawa ng kanyang ama na naghuhugas po sa ilog. Doon po siya nag-aanlaw ng kanyang sarili. Ipinagtaka raw ng pamilya ng nasawi ang matagal na pag-uwi sa bahay ng matanda, kaya't agad daw nila itong hinanap. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na mahinga ng salaysay ang pamilya ng nasawi. Pero ayon sa pulisya, kumbinsido na rin ang pamilyang walang foul play at aksidente ang nangyari. Nung araw mismo na nadisgrasya, tapos ay nag-report na lang po dito sa aming kinabukasan na. At na-declare naman po ng physician na yun nga po ang pagkakamatay. Ang payo ng mga otoridad, samahan sa mga gawain sa labas ng bahay ang mga nakatatanda para makaiwas sa disgrasya. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Inaresto ng Vinson's Police ang 34 anyos na mangingisda dahil sa umano'y paggamit nito ng dinamita sa panghuhuli ng isda sa barangay Mangkawayan, Vinson's, Camarines Norte. Na-recover ng otoridad ang mahigit 100 kilo ng iba't ibang uri ng isda. Ayon sa pulisya, minamanmanan muna nila ang sospek bago isagawa ang panghuhuli matapos silang makatanggap ng ulat na nagsasagawa ito ng illegal fishing. Agad na ipinasuri sa BIFAR ang mga na-recover na isda. Ipinagpapasalamat naman ng Vinson's Police ang kooperasyon ng komunidad dahil sa pag-report ng mga iligal na gawain. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pag-iral ng amihan sa ating bansa, partikular itong umaabot sa Northern Luzon pero maaari ring maramdaman ang epekto nito sa iba pang bahagi ng Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang mahina at kalat-kalat na ulan sa Rizal, Mindoro Provinces at Quezon. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa pero hindi naman malawakan. Samantala, magiging maalon at hindi na rin ligtas pumalaot sa northern, eastern at western seaboards ng Northern Luzon. Nagduet sa pagkanta sina Black Rider stars Ruru Madrid at John Lucas. Samantala sa Love Die Repeat, mapigilan kaya ni Angela ang paulit-ulit na trahedya ni Bernard? Narito ang report ni Hazel Alviar. Magkaaway at walang humpay na gantihan. Ganyan ang mga karakter ni Ruru Madrid at John Lucas sa Black Rider. Pero sa totoong buhay, tropa naman daw sila. Patunay ang behind-the-scene video nilang ito na masayang nagduet sa pagkanta ng official soundtrack ng kanilang serye. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako?
Samantala, dahil sa naranasang paulit-ulit na pangyayari sa pagkamatay ni Bernard dahil sa time loop, gagawin ni Angela ang lahat. Paniwalaan kaya siya ni Bernard at mapigilan kaya ni Angela ang trahedya? Patuloy na subaybayan ang Love Die Repeat sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Magsisimula na ang mundong wala na si Christy dahil palalabasin na nilang patay na ito matapos niyang tangkaing tumakas sa kamay ng mga rebelding grupo. Ano pa kaya ang mga binabalak ni Shaira? Tutukan yan mamayang gabi sa Asawa ng Asawa Ko, 9:35 PM sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Wagi ang 15 taong gulang na estudyante sa Batangas City sa International Junior Mathematical Olympiad sa Indonesia at World Mathematical Olympiad na ginanap sa Malaysia. Atin siyang kilalanin sa report na ito. Isang gintong medalya at tropeyo sa International Junior Mathematical Olympiad sa Indonesia plus 1 gold medal sa World International Mathematical Olympiad sa Malaysia equals World Champion. Stand out ang galing at tinik sa mathematics ng 15 anyos at grade 10 student na si RJ Felix ng Philippine Science High School, Calabarzon Region. Dinaig niya ang nasa 20 estudyante mula sa iba't ibang bansa para masungkit ang mga gintong parangal. To be honest, sir, it was very pressuring to have a lot of people from different countries, different schools, because while I'm comfortable here in our country, since ito naman talagang ating bayan, there are still many unknown variables about other students that I don't know. Review at matinding mind conditioning ang pinagdaanan ni RJ sa tulong ng kanyang teacher at coach. Walang inurungan at kumasa sa mga math exercises. Since grade 7, nakita ko yung willingness to learn and yung seriousness na makuha niya yung awards na gusto niya makuha pagdating sa math competitions. Maliit pa lang daw, kinakitaan na ng hilig sa numero si RJ na panganay sa 3 magkakapatid. Minamani na lang ang mga math equation. Malaking bagay raw ang ibinibigay na suporta ng magulang sa tagumpay ng Batanggenyong batang henyo. Hindi ako nag-specify na kahit anong profession kay RJ. Ang gusto ko lang sana when he becomes an adult, magkaroon siya ng significant contribution sa buong mundo actually. Kabi-kabila man ang mga napagkampyonang math competitions pero may talento rin sa pagbaviolin at pagdating daw sa math, ibang usapan na. Ang Batangas Pride pangarap daw maging radiologist balang araw. Dahil kasi pag meron kang gifts, bali wala naman pag hindi mo siya gamitin para sa ibang tao. We are defined by the people we affect. Next target ni RJ at ng coach niya ang pagsabak sa Philippine Math Olympiad at International Math Olympiad. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na sa mga kapuso namin sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.